say it like you mean it. Anong pakialam ko naman sa tropa niya, di ba? Alam mo yun, ba't ako maghahabol sa kanya? Eh, ang ganda-ganda ko. Ako na nagsaing, ako pa naghugas, ako pa naglilinis. Eh naman na. Feelings you can't hide. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang laging kasalanan ko? Dear Diaries at Destiny Radio. Dear Diaries, hello po mga kaibigan, mga ka-Destiny. 6 minutes after the hour of 10, that is our time. You are listening sa istasyong pinipili ang saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Magandang araw ng Monday, May 19, 2025. Yan ang date natin. Baka naman nalilimutan mo. Baka meron kang kamansari today. Aba, wag mong kakalimutan ang date, ha? May 19. May diin pa yan. Ako naman kasi kuya, nalilimutan mo kasing mansari nyo. Kaya kayo nag-aaway ni ate. Wag ganun. Dapat tinatandaan mo yung mga ganyang bagay. Napakahalaga. Diba kasi pag nalimutan mo, ay sinasabi ko sa iyo, digmaan. Yan ang iyong kahantungan ngayong umaga na ito. Pero para saya lang ang umaga mo, para masaya ka lang ha, para enjoy lang. Ayan na ba'y huwag kang lilipat ng channel. Dito lamang yan lagi sa 96.7 Destiny Radio. Para naman sa mga nasa radyo ngayon, ay nakalive kami sa aming FB. Punta ka lamang sa DZDG Destiny Radio. Nakalive din ako sa aking TikTok channel. I-follow mo na ako na delconanthony.tiktok. Sabi dito nung nag-comment dito, sabi niya, warning, maaaring ma-restrict ang iyong account sa 10 minuto kapag hindi na-end ang live. O, diba? Una sa lahat, nakakapital yung ang mo kahit wala namang tuldok. Pangalawa, yung ma-restrict, may dash dapat yun. O, di alam na agad na peke ka. Alam mo na agad, may isa kang spam. Isa kang troll, ganun. Guys, mga ka-Destiny, pag mga mang-troll kayo, ha, dapat maayos yung grammar. Para kapani-paniwala na yung message na kino-comment ninyo, galing talaga doon sa system. Hindi maayos yung grammar eh. Mahalata agad eh. Ay nako, hello po sa 1,000 na nanonood sa aking live ngayon. Tayo ay magbabasa ng letter ha. Pero bago ka magbasa ng letter, para po sa mga may hilig sa kape dyan na nais makaranas ng dagdag na enerhiya at lakas ng katawan, aba ito po para sa inyo to ha, Marco Faye 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Oo, hindi lang yan basta kape dahil meron niyang 3 mabibisang sangkap na agaricus blazei, morel mushroom, panax ginseng at spirulina. Mga powerful ingredients na tumutulong sa pagpapalakas ng iyong immune system, pagpapabuti ng mental focus at pagpapataas ng overall energy. Baka hindi nyo alam kung ano yung mga ingredients na yun ha. Agaricus blazei, morel mushroom. Yan po ay kilala sa mga health benefits niyan. Lalo na sa pagpapalakas ng katawan. Samantalang ang panax ginseng ay tumutulong upang manatili kang alerto at focus sa buong araw. Kaya perfect na perfect para sa mga bising-bising kagaya mo, lalo na ngayong Monday ha. Naipon yung gawain ay. So ngayong Monday, medyo busy ka, kailangan mo na ito. At hindi lang yan, meron pang spirulina, isa yung superfood na nagbibigay natural nutrients na makatutulong sa ating digestion and bowel movements. Sa pang hinihintay mo, subukan na ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, kape na may dagdag na benepisyo. Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Siya, basahin natin tong letter natin for today's radyo. Kanina ba galing ito? Siya ay galing kay, ganito daw ipangalan sa kanya. Siya ay a guy who learned too late. Ayun, yun ang name niya ngayon. So here's the letter. Sa mga gusto magpadala ng letter, by the way, puntahan niyo ako sa aking page ha. Delcon Anthony Papadel. Kahit Papadel na lang yung type mo. Makikita mo na din ako doon. Tara na, basahin natin ang the letter.
Hello, Papa Del. Call me a guy who learned too late. Haba naman ng pangalan mo, pang username mo. Napahirapan mo ko eh. This is about my ex. Let's call her Ulan. I met her on Facebook when I was 22 and she was 19. I was deep into my kalat phase back then. Like wala talaga akong pake. Flirt here, flirt there. Ad lang ng ad. Then I saw her profile randomly. Ang ganda niya. Mukha siyang mabait. I added her and she accepted after 2 days. Chinat ko siya agad the next day. I was expecting the usual small talk lang. But no, ibang level siya. Kind, deep kausap. Ano yung deep kausap? Mga pinag-usapan yung alien, ganun. May sense lahat ng sinasabi. Yung pala yung deep, may sense yung mga sinasabi. Ako wala akong ka-sense talaga, sinasabi ko sa inyo. Pag akong kausap nyo, mauurat ka. Sobrang grounded niya. Hindi siya gaya ng mga nakaka-flirt ko dati. She had values, principles, faith, beauty and brains, I swear. So ayun, I dropped everyone else and decided to pursue her seriously. Niligawan ko siya for almost 3 months. She opened up about her past. Her first boyfriend cheated on her. She told me her non-negotiables, her traumas, her fears. I promised I'd never hurt her. Lahat naman na naniligaw, ganyan talaga yung pinapromise. Promise, di kita sasaktan. Hindi ako gaya nila. And she said yes. Congratulations. Naging kami. She was the best girlfriend I ever had. Hindi demanding, hindi silosa, never toxic. In fact, siya pa madalas ang gumagastos sa dates. Sobrang selfless niya. Kung kaya niya ibigay ang mundo sa iyo, ibibigay niya. She really gave me peace and all love at once. But here's the thing I regret the most. On our 10th month, I cheated. I honestly don't know what's wrong with me. Siguro insecurity. Maybe I felt undeserving. Baka natakot akong siya yung unang manloko, kaya inunahan ko na. Whatever it was selfish. It was stupid. At least alam mong stupid yun. At least alam mong stupid yun. Kung ginastify mo yung sarili mo, tatampaling kita 10 agad iba't ibang kulay na tampal. And dahil hindi ko kinaya yung guilt, I told her the truth. She cried. Then she looked me in the eyes and said, I'm sorry. If I wasn't good enough for you. That hit harder than any form of revenge kasi hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ako sinampal. She just cried. Then forgave me. Sabi niya, I forgive you. Just promise me yung next girl mo, treat her right. She even said, she'll pray for me. After that, nawala na siya.
She deleted all her socials, no trace. I think she made a new account. We never talked again. In 2024, I tried to look her up. Ayun, nakita ko ulit siya. May jowa na. She looked genuinely happy. And yes, masakit. Pero I was proud. Kasi she deserved it. Pero syempre, sinilip ko rin yung jowa niya. And no hate, pero yung pangalan, katunog ng sabon panlaba. Anong katunog ng sabon panlaba? Anong mga pangalan ng sabon ng panlaba? Huhulaan ko yung pangalan niya, Ariel. Katunog ng sabon panlaba eh. Yun lang yung nakikita ko, either, di public naman yung Del eh, di ba? Alam ka naman pangalan niya, Serp. Diba? Ang weird nun. Yun lang talaga yun. Kaya pangalan niya, Champion. Ano yun? Hindi ko nakikita yung ano. Hindi ko ma-imagine yung papangalan ng Champion. Hindi din naman Breeze, siguro. Feeling ko talaga Ariel. As in, hindi ko alam kung sa inis o sa selos, pero natawa ako mag-isa. I told myself, Ulan deserves more than Mr. Sabon. Napaka-bitter mo dun sa part na yun. Real talk, I just hoped he treated her right. Then just this 2025, nakita ko ulit profile niya. Single na siya ulit. Wala na si Mr. Sabon. I don't know what happened. I just hope hindi na siya nasaktan ulit. She doesn't deserve that kind of pain. Now I'm engaged. I'm about to get married sa June. I'm happy. But I'd be lying if I said I never think about her. To Ulan, I'm sorry again. You were never not enough. You were more than enough. I just wasn't man enough to handle the kind of love you gave. Thank you for loving me at my worst. I still pray for your peace, joy, and success. Always. Goodbye, Ulan. Hanggang dito na lang. A guy who learned too late. Heist. Si A Guy Who Learned Too Late kasi naman eh. Crush mo na eh, di ba? Perfect na siya eh. Gusto mo na siya eh. Tapos nagloko, sarap mong top. Niinis mo ako ha. May magandang kanta para dito. Anong magandang kanta dito? Ano nga yun? Ano nga yung kantang yun? Ayun. Okay. sorry. Hinahanap ko yung kanta. Sino ko kumanta niya to? Si Lionel. Tama ba ako? Hindi pala. Si James pala. James Ingram. Ito mag-aali ako ng awitin para sa'yo. Pag-usapan natin tong bagay na ito. Ganun talaga, no? Minsan may mga moments na, hindi ko pinagtatanggol tong letter center. Napaka-gag. Diba, naiinis ako sa ganyan na. Naiinis ako talaga sa mga nag-cheat. Never ko pang naranasan or never ko pang na-try kasi nga, apaka-bobo nung notion. Diba, apaka-bobo nung part na yun na mag-cheat ka pa. Diba, yung isa nga sakit na sa ulo. Tas, paano nyo nagagawang mag-cheat pa? Paano nyo nagagawang dagdagan? Yung isa nga ang sakit na i-handle. Diba? Tapos magdadagdag ka pa ng isa pang sakit ng ulo. Diba, hindi ko nagigets. Kaya hindi ko nagigets yung cheating. Diba? At saka, come on. Yung part na inunahan mo na kasi natatakot ka na
nauna ka lang manloko kasi natatakot ka na baka siya na may mauna. Di ba? Sabi dito, baka natakot akong siya yung unang manloko kaya inunahan ko na. Talaga ba? yun talaga yung reason talaga. Nag-cheat ka kasi natatakot ka baka mauna siya. Talaga? Nagalit mo ko eh. Napainit mo ulo ko ah. Seryoso? Di ko nagigets yung reason ha. Honestly, yung reason parang tanga. Kakainis. It's never a good reason. Cheating is cheating. Walang amount ng reason na makakapag-justify ng cheating. No amount. Zero. Talaga. Diba? Pag hindi nyo na-bet, pag talagang meron kayong problema dun sa relasyon, meron siyang problema, tapos, wag na kayong mag-cheat, makipag-iwalay na lang kayo. Diba? Ganun lang kadali. Diba? Bakit lalokohin mo pa? Iwanan mo na, diba? Mag-start ka na anew, diba? Start na new relationship. Bakit kailangan mong Kasi ganoon din naman eh. Pag nakipag-break ka, masasaktan mo siya. Pag nag-cheat ka, masasaktan mo din siya. Either way, masasaktan siya, diba? So, might as well do the right thing at makapaghiwalay ka na lang. Kung hindi mo na hindi mo nakakayanan, diba? Nakakainis yung part na yun eh. Ang galing naman ni ate din kasi. Yung jowa mo din, napakabait eh. Talagang napatawad ka pa eh. At least, alam nating mabait siya. Merong matino sa sa inyong dalawa. Wala tayong kanta nun eh. May kanta ba ako dito nun? Kay James Ingram. Para sa'yo. Parang meron. Sige. Ito play ko para sa'yo ha. Tinis mo ako. Hello po sa mga nadaan sa aking live sa TikTok. Hello po. Magandang umaga sa inyo lahat. Sabi ni Sir Alan, dito nadadaanan na ba yung bypass ng San Pablo Alaminos? Hindi ko po alam. Kuya Bert, nadadaanan ba yun? Yung bypass ng San Pablo Alaminos? Hindi pa daw sabi ni ni Kuya Bert. Alam niyo, bulok ako sa ganyan, yung mga daan-daan. Bulok ako sa mga names ng kalye. Hindi ko talaga alam kung ano yung mga name ng kalye. Kaya sabi ko sa inyo, bawal talaga ako maging driver eh. Ako isa lamang, passenger prince. Oo. Doon ako sa may tabi, doon sa passenger seat or doon ako sa likod. Diba? Gano'n lang po talaga, passenger prince. Parang hindi ako pwede maging driver. Pero baka din naman, baka naman matutunan. Diba? Natututunan naman ng mga bagay-bagay. Diba? Anyway, 10:24 ang ating oras sa mga kapula ng Pilipinas. Thank you very much sa pag-send mo ng letter, A Guy Who Learned Too Late. Ha? Kahit medyo gusto kitang sapukin ng very light. Pero hello pa rin sa'yo. Ha? Maraming salamat pa rin sa pagpadala yung letter. Sa pagkikwento ng iyong buhay. Kahit alam mo si sermonan kita. Thank you very much. Sa mga gusto pa magpadala ng kanilang mga letter at basahin natin sa Dear Diaries, ayan, pwede niyo po akong padalhan sa aking page. I-type niyo lamang sa inyong FB, sa inyong Facebook. Papa Del ang inyong itype. Okay? Alright. By the way, ang ating text line, 0929-2168-100. Magandang morning. Happy Monday morning, everyone. Sa mga nasa ngayon, nasa biyahe, ingat po kayo sa pagbiyahe. Sa mga nagsiswimming, baka kagagaling lamang namin na swimming nung Thursday, Friday. Abay, maraming salamat po sa Dalampasigan for accommodating us. Thank you very much. Ingat po sa mga magsiswimming ha. Ingat kayo, baka kayo mabasa. Yung iba nagpunta ng swimmingan, di ba? Gusto magsiswimming, tapos ayaw naman mangitim, so hindi nagsiswimming. Ang gagawa niyo dyan? Matambay, ganon. Sa bagay talaga ngayon, yung mga henerasyon ngayon, nagpupunta ng mga swimming pool, ng mga resort, ng mga beach, hindi para mag-swimming. Napunta sila dyan para mag-litrato. Diba? Aminin. Pumunta kayo dyan para mag-picture. Tapos pag picture nyo dyan, Instagram story, okay na, pwede nang umalis.
Oh, siya hanggang dito na lamang muna. Inyo nakapiling nakasama ang makulit at cute mong Papa. That's me. My name is Papa Del. Dito lamang sa istasyong pinipili ang saya. This has been Dear Diaries and this has been Papa Del. Only here on 96.7 Destiny Radio. Saya lang.